Magandang araw mga paps, welcome back to my channel, no. Bale, nasa harapan natin ngayon ang ating bagong Rider 150 Curve, no. Ito yung going to phase out na ng Suzuki. Ang Suzuki Rider Curve, ayan mga paps. Bale, nakahabol pa tayo ng isang unit, ayan. Curve siya mga paps, ayan. Bale, itong rider ay pangarap ito noong pa, ng mga karamihan ng mga rider ng mga paps, no. Simula sa Gen 1 hanggang sa Reborn hanggang sa Reloaded, yan. Pangarap talaga yan ng mga riders mga paps, no. Medyo may kamahalan pa nga dati ang rider, yung Generation 1, napakamahal. Kaya yung iba bumibili ng XRM, bibihisa na parang rider. Sa pagkahumaling lang na magkaroon ng rider, hindi naman makaya nga kasi may kamahalan ng panahon na yun, mga paps. Bale, itatakal natin yung specs ng motor na to, mga paps, no. Bale, ang makina ng motor na to mga paps ay 147.3cc, 4-stroke, oil-cooled 4-valve, dual overhead cam, twin cam, 6-speed carburetor engine mga paps. Bale, 6 speed siya mga paps, no. Tapos yung kanyang boring stroke ay 62.0 mm by 48.8 mm mga paps, yung kanyang boring stroke, Tapos yung maximum power niya, meron siyang 11.5 kW at 9,500 RPM mga paps. Tapos yung kanyang maximum torque ay 12.4 Nm at 8,500 RPM. Yung kanyang lakas, napakalakas mga paps. Tapos yung kanyang compression ratio ay 10.2:1 mga paps, yung kanyang compression ratio. Yung kanyang suspension mga paps ay telescopic coil spring ang harapan natin, yung kanyang Tapos yung likod natin ay monoshock yung kanyang hulihan, swing arm ayan sa likod. Tapos twin disc brake na rin siya na wavy para sa mas malakas yung preno, hindi masyadong mag-init. Kaya wala nga lang siya mga paps, na hindi talaga ma-improve ng Suzuki yung ABS. Kasi kailangan talaga yung ganitong kabilis na motor ay naka-ABS siya. Hindi nila malagyan. Siguro mas mamahal siguro kung lalagyan nila ng ABS to, anti-lock braking system. Pero okay na rin, malakas naman. Kaya kailangan pagka may marino tayo, lalo sa high speed, kailangan pagsabayan, sabayan pa rin. Ayan mga paps, yung likod na preno natin, ayan. Disc brake rin siya mga paps. Tapos sa physical appearance naman niya mga paps, talagang maganda rin ito. Kailangan professional talaga mga paps dahil wala siyang gear shift indicator, ayan. Yan ang kanyang control panel, Bali analog yung kanyang RPM. Tapos yung kanyang digital yung kanyang speed, yung speedometer, at saka yung kanyang fuel, at saka kung ilan na yung natakbo natin, yan digital siya mga paps. Tapos ayan, meron siyang high low beam, ayan. Tapos right and left turn signal, ayan, nagana lahat. Tapos meron siya kung pagka malamig ang panahon, gaya ngayon malamig, gagamit tayo ng choke. Ito yung choke mga paps, ayan mga paps. Tapos yung kanyang lens ay naka-bulb pa rin, naka-bulb, tapos pero blue, blue na rin niya, ang kanyang headlight para mas lalong luminaw yung kanyang datingan mga paps, lalo sa mga madidilim. Ayan mga paps, kita nyo na mga paps, barako yung datingan niya. Bali ang takbo pa lang nito ay bago pa lang kasi mga paps, ayan, 19.1 km pa lang natatakbo ng motor natin mga paps. Ayan, yan yung pangarap nating motor mga paps. Solid yan mga paps. Tapos yung laki ng gulong niya nga pala mga paps, 70 by 90 by 70 ng harapan, ayan 70 by, at saka yung likod na naman natin ay 80 by 90 by 17. Ganyan naman lagi ang mga mga motor ng Suzuki, lalo yung Shogun Pro ko dati, ganyan din ang size yan mga paps. 70 by 90 ang harapan at 80 by 90 ang hulihan. Yung overall dimension niya ay 1,945 mm ang haba at 670 mm ang lapad at 980 mm ang taas. Ayan mga paps. Ako 5'6" ako mga paps, pero lapat na lapat naman yung paa ko rito pag sinakyan ko mga paps. 5'6" yung sa 5'6" ko na height, medyo ang hindi lang na-improve ng Suzuki yung kanyang seating, yung kanyang upuan,
dapat medyo binaba niya, inilapad niya para medyo yung upright yung pagkakapisto ng rider mga paps, no? Para sa akin lang, pero okay na rin naman, kaya ma-handle na rin naman. Tapos binilhan ko siya lang dito para sa kambyuhan, ang binilhan ko siya mga paps, para kasi 1 down 5 up ito kaya pag sinakwit natin ang sapatos, hindi magkakadamage yung sapatos natin, malambot siya, parang goma yan mga paps. Ayan mga paps, bali ang review nito yung pagka nakarating na yung kanyang break-in period na 1,000 km, pwede na natin i-review kung gaano ba talaga kabilis ang rider curve mga paps. So bali hanggang dito na lang mga paps ang maikling content ko, Then sa mga dumaan, paki-subscribe na lang din po, then hit the notification bell para update ka po sa lahat ng video na aking lalabas. Maraming salamat mga paps.